Hello guys! Welcome to our vlog! And for today's video ay gagawa na naman ang inyong ina ng diorama. At syempre, dahil twins ang anak, dalawa din ang diorama ang gagawin natin. So mamimili ako kung land, air, or water habitat. So syempre, pinili ko ang water. Wow! Yun yung isa. Itong color blue, water, habitat. Yung isa is land. So, maraming assignment si Heidi na naman. At syempre, unahin natin ang madali. Ang water. Kuha tayo ng maraming fish. At ito pa isa kong fish. Diba? Nagpaturok ng uso. Human Curtis din yung kinaya. Pasensya na. Magaling ako mag-drawing. At syempre, kailangan maging wais na ina. Magre-recycle tayo ng gamit. At ito po mga dahon-dahon ni Tita Janet. Thank you so much, Tita, sa mga dahon-dahon na ito. So, ilalagay din natin siya sa kanilang projects. So, let's start! Sa una kong ang ginawang project ay yung kay Amora, which is water habitat. So, ayan na nga, sa kasamang palad, hindi na nakauwi ang aking glue gun. Kaninong bahay siya nakauwi? Hindi natin alam. Hindi ko na matanda kung sino ang hiram. So, pinag-iisipan ko nga kung saan-saan ko ilalagay ang mga dahon-dahon. At syempre, na-stress ang ina dahil napapasok ang aking kamay. Oh my goodness! Kaya naman, kung sino kang nanghiram, pwede mo kong i-PM or ibalik mo na lang sa akin yung glue gun ko. Baka naman. Baka naman. Anyways, nakagawa na nga ako ng ganito noon nung presko pa si Kambal sa barangay. Pero di ganun kaganda. Chararat. Di kasi ako nakapasok nun sa school ko. Yung sa university namin. Gusto nyo ba malaman kung saan ako nag-aral nung college? Sa YouTube University. Kaya naman, this time, nag-search ako sa YouTube kung paano gumawa ng mga different kinds of habitat sa land, air, and water. Kaya naman, ipapakita ko na ang resulta. Hi guys! At finally, natapos ko na ang aming assignment. So, tinulungan naman ako ni Kambal dito. Siyempre, pag coloring part, kanilang part yun. At pagka dikit-dikitan, ay ako yun. Gawa ng, ang gamit kong pandikit dito ay glue. Glue stick. Wala akong glue gun eh. Glue stick siya. So, hindi siya effect ng glue lang. So, kailangan natin ng pangmatindi ang pandikit. Baka mapaso sila, umiyak pa. So, binigyan ko naman sila ng part at mag-crayon-crayon sila. So, let's look. Check it out. Charot. Ito yung kay Amora. Ayan yung handwritten niya. So, ang kanya ay brilyante ng tubig. So, ang taray ng fish niya, gumagalaw te. Di yan stock up, gumagalaw. So, pwede mo siyang hilahilain. Yan, to move. Yes. Ito ang isda. Nakuha ko lang to sa Google ha. Yung mga kopya-kopyang fish na yan. So, ayan. Si Amora nag-crayon niya. Pati mga corals, yan. So, yung iba, ayan, nagdikit-dikit na ng mga bubbles kineme. So, ayan ang gawa ni Amora. Ito naman, ito yan, lalagyan ko pa ng pebbles sa bukas na kasi baka magwalis pa ako mamayang gabi, diba? So, ito naman yung kay Adira. Land habitat. So, puro siya kahayupan at kapunuan. So, syempre, kailangan natin ng tubig para lumakas. At si Amora, ay si Adira pala ang nag-crayon yan. So, yung part niya, naglagay din siya naglagay-lagay. Di ba nilagyan ko ng glue yung ng glue stick yung paanong hayop, siya naglagay-lagay niyan. Hindi ko siya hinahiyang kasi, ayun di kandila lang ang aking glue stick. So, baka mapaso siya, iyakan niya pa ako, mas stress pa ako, no? So, ayan siya, may puno dahon ng buko. Pang-buko, pang-Hawaiian yan, te. At yung last time na assignment nila, mosaic naman. So, for 1 week, ang ginawa ko ay, ayun, nag-paint sila gamit ang kanilang kamay.
then nagmusik, and eto last, ang mga habitat. So, ito kay Adira to. Wala niya kung anong hayop yan. Kangaroo yan! Crossbreed ng kabayo. Ang galing mag-drawing ng asawa ko, diba? So, ayan. Halatang si Amora, si Adira nag-ano niya. Kasi pinagkasya niyo. Naghabi ko, sige, pagkasyahin mo lang, anak. At wala niya kung anong animals yan. Panda yan! Panda! Sayang lang, kasi ito yung unang gawa nila. Hindi ko nalagyan ng marker. Yung outer. Pero lumabas naman, itsurang butterfly naman, tsaka panda. Ito nalagyan ko. Parang naisip ko, ay parang walang buhay. Hayaan mo na. Natapos na eh. So, ito si Adira. Kanyang gawa yan. Ito kay Amora, butterfly. Siya rin nagdikit-dikit niyan. And last, fish. Curl daw yan. Tapos pinahirapan pa ako ni Mark J. Gusto niya yung mga kaliskis, iba-ibang iba-ibang lalagay. Ay, te, wag mo ko pahirapan, stress ako sa'yo. Tama na yung isang lagayan ng munggo lahat. 'Di ba? So, ayan ang mga activities sa ginawa ni Kambal sa school. Ay, ganito lang ako. Tapos ang hugasing ang bahay ko, napakakalat. At ang aking hugasin ay ayun tambak. Anong oras na? It's 9 p.m. O, diba? Anak pa more. Kambal pa more. So, yun lang guys. Maraming salamat. So, thanks! At ito na nga yung kinabukasan. Finally, tapos ang project ni Adira at Amora. Mas nabuhay lalo ang kanilang project. So, nilagyan ng mga pebbles. Hinugasan ko na nga rin ang mga yan para kahit hawakan ng mga bagets sa school ay malinis naman ito. At dahil hindi nga kami nakapag-picture sa school ko na lang sila pinicturehan. And also, sabi ni Teacher Lynette, iiwan nga daw ang kanilang project dahil ito ay maganda. Thank you so much, teacher. At salamat sa inyong panonood.